Okay, today is 11, February 11, 7 a.m. Dala ko na yung gamit ko, dala ko na yung maleta. We're gonna go to work na muna. Tapos nun, grab na lang siguro papuntang airport. So, palit lang ako ng damit. Quick change, no? Get travel ready. Pagkatapos nun, bala na. So, nagdala din ako ng just in case, nagdala ako ng damit kasi for travel para kung sakaling papalit ako sa airport or kung hindi din sa layover papalit pero baka doon sa airport. It's already 5:45. Nag-clock out na ako kanina and we're en route na pupunta sa airport. So yung arrival, yung flight is alas 11 and I figure given lang the way things are dito sa Pilipinas, better na napunta na tayo na maaga na. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit dinala ko na yung maleta dito sa office. Para diretso natin. Grab is almost here, 8 minutes away, and baka doon na muna ako makintay sa labas. Let's do it. So for the first time in 2025, I'm here at the airport. Yeah, to many more. Sige. Thank you, boss. Thank you. Thank you, sir. Ingat. Sige. Ang una ko dapat gawin ay, well, of course, check-in. Pero, pasok muna tayo. Hanapin natin yung flight. Pagkatapos ay probably get dinner bago kanyang lahat. Papalit din ako ng Eurosunod. Daming tao. Kaya today's a Tuesday. Madami na itong pa-fly up. We're flying Emirates nga pala, so there it is. Hindi pa naman bukas yung gate, so I figure punta naman tayo sa baba. Probably get some dinner, I guess. Or probably a small snack. Yung last na kain ko kanina is nung pumunta ako ng Jolly Jeep kay Mami Elsa. So ngayon, ako ay may oras pa para kumain. Yeah, let's do that. Dito ako ngayon sa Max dahil kasi ang haba ng pila dun sa Chowking. Understaffed eh. Nakikita ko parang isa lang yung take ng order tapos ang daming mga nasa kitchen. Or ang daming order sa pumapasok sa kitchen, pero ang isa, parang isa lang naglalabas, tapos may isa pa na parang nagbabas out. I feel minsan sa mga ganito, lalo na pag short stop kayo sa mga ganitong branches, medyo mahirap talaga mag-abol. May isa na nga doon na parang nag-a-irate the customer nagpo-complain kung bakit ang tagal. Sa mga ganitong bagay talagang pasensyahan lang. Kaya napili ko din yung Max kasi katabi lang siya, and it's better for me to get a pre-flight meal na siguro late today. Dahil kasi I'm not sure kung ano yung magiging kasamang meal mamaya ng Emirates. Dahil kasi we're going to be flying business class lang. So most probably yung pagkain na if ever may kasama will probably be like a sandwich. Ganun. Since medyo mahaba flight natin, 17 hours. Thank you. Medyo mahaba yung maging flight natin, 17 hours. So if ever kasi maging next na kain ko will be dun sa layover dun sa Dubai. And since I'm going to be there at around 4 a.m. baka hindi pa ako hindi ako makakagad na makakainan. Who's to say, may bukas, diba? I have no idea kung 24 hours din ba yung mga kainan dun. Pero considering it's Dubai, siguro. So ngayon, kumuha lang ako ng kumuha ako ng chicken meal kasi dahil I was looking for yung chicken dinner dito sa Max, and parang wala na ata siya. Kaya kumuha lang ako ng chicken meal tapos kasi I was looking for rice, something feeling bad. Kumuha lang ako ng promo nila na
sizzling na tofu with rice. So, it's going to be like my meal na for the whole night. Yun pala, so pagkatapos kasi nito, ang gagawin natin, pagkakain, we're gonna go to sa bayaran ng pyesa, yung travel tax. Pagkatapos nun, check-in na tayo kung pwede na. And since it's almost 7 pa lang naman, 7:30, since nandito naman ako sa loob ng airport, wala naman siguro problema. If ever kasi, ang i-anticipate natin is yung haba ng pila sa immigration if ever, of course, sa check-in. So, hanggat maaari, gusto natin na marami tayong liliwin, kumbaga. Maraming liliwin. Hindi baling magantay na matagal lalo na doon sa may gate kaysa sa immigration ko pa lang tapos final call na sila. Learned it the hard way. Yeah. Lalo na yung parang mga first hand experience ng mga nagpapasing, parang tiyatong ko pwedeng sumingit sa unahan. Kaya kasi doon na sila mahigit sa immigration. Yeah. Anyways. Ang haba na ng pila para dito sa check-in. So, buti lang pala kumain na rin ako beforehand. So, siguro plus minus 30 minutes. Yeah, 30. Pagkatapos nun, yung mga susunod na steps. Pinalipat kami ng ibang counter. Kung tutusin mo, efficient din, no? Bottleneck lang talaga dun sa may labas. Kaya kasi I think ang ginagawa kasi nila, parang pinapaubos muna, pinapalit na yung pila. Nagkataon kasi na madami tayong makakasabay dito. Mga ang iba ay OFW, tsaka foreigners. So, sige, basta may leeway tayo. 1 hour later, nakapagpapalit na rin ng pera to 100 euro lang. Pasok tayo ng immigration. So, hindi tayo dumaan sa Pitmigal. Baka may pahangin. Anyways, okay, pasok tayo sa international. We are in the clear. So, okay, happy talaga eh. Kuha naman tayo ng kape. Punta tayo ng Starbucks. Tapos, kailangan ko nga pala mag-update dun sa Facebook. Hindi pa ako nagsasabi na ako aalis ngayon. Alam mo, all of this para sa akin has been a poorly kept secret. Kaya, kailangan kong mag-explain. Just a quick update lang. Kasi I got you guys covered naman eh. At the time of recording, nag-upload ako nung rest ng Bacolod series. Yeah, so magkakaroon tayo ng mini vlogs. Yeah, for the duration na wala ako. And dahil kasi mahaba-haba to, I really wanna take some time to rest din eh. Yeah. Clear my head. Mga ganun bagay. Oh, damn! Wala yung Starbucks. Sige. May Boss Coffee naman. Nagpanik eh. Alam mo, hindi mo bubuhay sa kape. Nga walang kape. Well, technically, I can't. Yeah. Dahil ang dami nating mga lakad na kailangan natin ng kape. Hello. Ang kito yan, large iced cafe mocha, please. Kelvin. Yep. Thank you. Dami tao. Nag-ready na lahat ng tao, so malamang malapit na tayo mag-board. Sabi na nila 10:45 eh. It's already 10:35. 10 minutes. Suot ko na yung neck pillow na binili ko sa Glorieta. Let's go, baby!
vuelo. Okay. Touchdown, Dubai. Sabi na first time ko dito sa Middle East. Who would have thought na 2025 would mark the year ng first visit ko sa Middle East and Europe. Yeah, taking it in. Okay, first order of business natin, banyo na muna. Palm trees. Nung bago ako dumating dito, before I shot this clip, nakipag-usap ako din sa isang IO. So, nakakatawa dahil kasi he's from Nigeria. Tapos, parang tinanong niya ako first time ko na dito. Tapos, sabi ko, nakakatawa dahil kasi tinanong din daw kung kamusta yung layover, ganun. Ay, yung flight. Tapos, sayang daw kung matagal sana yung layover. Makapag-ikot-ikot sana. Pero, alam mo, ang dami ko nakikita din dito ng mga vlogs about this. And, ang dami din natin mga kalaman. Yeah, may mga ilang kalaman din nandito. So, who's to say? Malay nyo, the future. Very interesting. Parang yung flight data na sasakyan ko papunta dito sa flight data na pupuntahan ko na connecting ko. May mga ilan namang gagaling New York, the Big Apple. Yes sir. Alam mo, if there's any bucket list talaga na gusto kong puntahan anywhere, it's definitely the Big Apple. Mahaba-haba pa naman ang layover, so sige, experiment tayo na konti. I mean, naghahanap kasi ako ng sign ng Dubai. Tapos, kahit doon magpatik lang ako ng picture. Parang masabi lang na nandito no? Buhay ng turista. Yeah. Dami ko naririnig ng mga Pilipino dito sabi daw nga, mga kwentuhan nila parang pabalik na ng trabaho, mga ganyan. Buhay ng OFW. Been chilling here for a couple of minutes, so baka makatulog ako dito. Di pa tayong Starbucks. Sabi daw nila gumagana naman daw gumagana ang Gcash card dito. So punta tayo ng Starbucks. Try natin. Dahil kung hindi, baka i-credit card ko na muna. Dahil nagpapalit na kasi ako ng euro dun sa airport pala. Nagpapalit ako ng 100 euro. Ang palitan kasi ngayon is 61. So, gulat nga ako dahil kasi dun sa ibang forex naman, nasa 58 lang Pero siguro nataon. Importante meron. First purchase dito sa Dubai. Kape. Grabe. I need to pick me up Grabe tumitingin ako dito sa labas. It's 6:15, 17 dito sa Dubai. And hindi pa bukas hindi pa lumalabas yung araw. I'm not sure kung anong oras yung sunrise dito, pero I mean, bago man lang mahagilap pa lang siya bago man lang sumakay ng aeroplano. What up? Alam mo, sobrang game changer para sa akin yung feature ng Emirates na makikita mo yung POV ng aeroplano sa labas. So at least hindi ka na makikita doon sa window seat. Pwede man lang pindutin sa screen tapos makikita mo yung view ng palipad yung pag-take off. Grabe. Kung hindi lang mahal sa Emirates sana kumuha ng ticket parati dun. One day. Tsaka I think may validity lang kasi yung Schengen visa ko, so parang 40 parang 90 days lang ata. Tapos pagkatapos nun, kailangan ko na kasi mag-apply ulit. So I think should I go for another European tour pagkatapos nito, baka kailangan ko kailangan ko naman na mag-allot ng sobrang daming panahon. Lot of time and effort to go there. So, for the future siguro.
Picture of the sunrise down. Okay. How's time ba niya? Currently killing time right now, so ano to? Kanina pa akong paikat-ikat lang dito sa area. Kakatawa, ano, parang ang Dubai kasi, or from my understanding, ng Middle East most of the time, nung hindi pa nila de-develop ng todo, parang ano siya, alam mo yung parang ano lang, commuting place lang or commuter, parang ganyan eh, parang ano to, ano nga ba yung term yan? Para siyang ano, yung stopover place lang, stopover country. Tapos, parang connecting kasi siya pupunta sa mga ibang bansa. And naging initiative kasi ata ngayon ng Middle East is i-develop to na become like a destination talaga. Which is nakakatuwa. So, you could expect na talagang ito to, nang de-develop talaga to ng ano, ng government, ng Emirati President, ng Emirati government. Buti na rin. That they may board now or at their leisure. Please have your boarding passes ready for presentation. Thank you for choosing Emirates and we wish you a pleasant flight. One more. Let's go, baby. On your right hand side. Second row. This plane has a second floor. So nandun yung, kung tama yung pagkakaintindi ko kasi nandito yung ano, parang yung mga private booths. I'm not sure kung meron din dito no shower eh, pero alam ko dito parang ganda nung lounge doon sa taas. Talagang legit na parang kwarto talaga. Sana all no? Mahal kasi nito eh. Parang pag pinakash mo kasi ito, parang nasa may 50,000, ganun, 50,000 euro, mga ganun, $50,000. Sana all may ganun pera. محظور بموجب القانون مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية. I got the picture. Lapit na mo yan. Upright with the armrest down and your seatbelt securely fastened. All the way your tray table. Di assicurarvi che i vostri bagagli siano riposti sotto il sedile.
Seryoso? signal sign has been switched off. So cool. Before leaving us today for your safety. Lamig. Touchdown Italy, touchdown Europe. For the first time, new continent. Ang lamig. Okay na sa immigration, so ano to? Nakuha na ka ng gamit. Ngayon, lapin natin si brother na driver. Sa arrivals daw siya. Not sure kung nasa labas o nasa loob. Ay, lamig. Lamig. Oh, okay. So, yung kasama ko, yung pumick up sa akin si Antonio. Si Antonio daw, plano niya pumunta ng El Nido next year. So, nagbibigay lang ako ng konting tips. I'll extend the gesture na lang siguro pagkatapos nito. Bigyan ko lang siya ng mga magandang tips kung pumunta doon. Alam mo naman, pag Pilipino, kahit na hindi ka pa pumupunta, basta vouch ka lang ng vouch eh. At talaga, our hospitality, man. Sige, let's tayo. Junkies, so homeless, you know? Who stay? Yeah. So, time on my clock right now, it's 3:40 in the afternoon dito sa Milan. Plano ko na munang bumaba, hanap tayo ng grocery store, tapos stock up on supplies. Just explore the neighborhood. Yan yung mga advantages ng mga day zero eh. So, sige, tara. Di ko na rin muna dadalhin tong camera. So, I think kanto dahil kasi since I'm still unpacking at whatnot eh, wala pa namang malaking mangyayari ngayong araw. So, let's go. Ba siguro magsuot na rin ako ng scarf. Grabe, alamig dito sa labas. Mga kababayan, kamusta kayo dyan? Buwisit. Lang yan, lamig. Lamig na parang katulad ng sa ano. Katulad nung mga bandang 3rd day, 4th day ko sa Japan. Ganun level. Lang yan, lamig.